pwede pa po ba kayang mahabol yung ng scam sa mother ko? Love scam ang style worth 175,000 3 years ago. Ang meron lang kami yung resibo tsaka bank details ng scammer. Ayan. Ano ba itong love scam, Attorney M? Ano Familiar ka ba yun? dito? Yan, ni-research para sa atin. Love Love scams, also known as romance scams or online love scams, involve criminals using fake online profiles to gain a victim's affection and then manipulate them into sending money or personal information. These scams are typically orchestrated on dating apps and social media platforms. Oh, ay literal. Ay, ibig sabihin, magkakaroon kayo ng relationship. So, ginagamit na rin pala Yes. ang pag-click ngayon para makapanloko at Grabe. kumita. Akala natin dati Oo. manloloko ka lang para makapanakit. Ngayon, para kumita. Naku, Kumita. nakakaloka naman. Oo. Sacred ang Oh, yun mga pala. puso natin. Huwag natin Oo. gamitin sa ganyan. Attorney Oo. M. Pero yun na nga, beware, no? Kapag kami, nanghihingi na sa'yo ng pera or nagpapaawa na sa'yo na, naku, hindi ako nakabiyahe, nagkasakit nga ako, kaya alam mo yun, hindi ako makapag-message sa'yo, ganyan, no? Ayan na nga, di ba, umabot na ng 175K, oo, marupok. Oo. Alam mo, naisip ko, Attorney Jay, talaga, 175. oo, Mm-mm. but kung 3 years ago to, naku, ito yung kasagsagan ng pandemic, Attorney Jane, no? So, talagang daming nangyari na mga criminal activities no online. So, yun nga, no? Natatawa ako. Hindi ko pinagtatawanan yung question sender. Natatawa ako dun sa idea ng love scam. Tapos ikaw mahuhulog. Tapos ikaw yung iyong pagkakakitaan, yung iyong emotions, di ba? Magkakapitalize sila sa So, ayan. Maging careful tayo. Oo. Careful at saka, Attorney Jay, ang daming gumagawa ng tinatawag na phishing, yung PH, hindi F. Oo. Phishing, di ba? O na ina-assume yung identity ng ibang tao, no? Tapos kunwari akala nila ang ka-chat nila or ang ka-relationship nila ay etong pagkaganda-ganda o pagkapogi-poging tao kasi yun yung nasa profile pic. And kung magaling ka online, pwede mong ma-manipulate, Attorney Jane, na akala talaga nila eto yung person na ito, yung kanilang ka-relationship. Yun pala, hindi naman pala, Attorney Jane, no? So, because of that, nai-inlove sila. Di ba? Na talagang ano yung kanilang feelings. Oo, nagkakaroon ng mga instances na yan. Eto na nga, nakuna na nga ng pera. So, talagang very careful po tayo kasi pagka ganito, naku, ano naman po ang makukuha natin doon sa resibo at saka bank details. Kahit pumunta tayo sa bangko, Attorney Jay, because of our Data Privacy Act, hindi naman nila pwedeng disclose kung sino yung nagmamay-ari ng account. Hindi ba? Kasi lalabag din sila ng batas. So, naku, unfortunately, so, sad to say, sa tanong mo, ang sagot dito sa tanong mo kung pwede mong mahabol, kung ikaw merong identity talaga sa kanya, at yun ang kanyang totoong identity, at kung alam mo kung saan siya nakatira, pwede mo siyang habulin, pwede kang mag-file ng case against him or her, malamang, I assume. Ang presumption ko dito, lalaki ito, no, nanloko. May prejudice, no? Pero pwede rin namang babae. Ayan, hanapin natin. Otherwise, hindi mo mahahabol. Hindi siya mahahabol ng batas. Kahit pa mayroon tayong batas against this at may protection ang batas para dito, hindi mo mahahabol kung wala kang details ng iyong kakasuhan.